Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba to? Kapag masyado kang maingay, palaging may opinyon, palaging may paliwanag, parang normal lang ang lahat. Pero the moment na tumahimik ka, biglang may nagtatanong, biglang may naghahanap, biglang may nag-aalala, parang may nawala. At doon mo marirealize, may kapangyarihan pala ang katahimikan. Minsan akala natin, kapag tumahimik tayo, talo tayo. Akala natin kapag hindi tayo nag-react, hindi tayo sumagot, hindi tayo nag-post, parang tayo na ang mahina. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang tunay mong lakas. Doon ka nila napapansin. Doon ka nila hinahanap. Hindi dahil gusto ka nila, kundi dahil sanay silang may access sa'yo. Sanay silang may reaction ka. Sanay silang may paliwanag ka. Isipin mo yung eksenang to. May isang tao sa buhay mo na sanay na ikaw ang laging nandyan. Ikaw ang laging sumasagot agad sa chat. Ikaw ang laging nagpapaliwanag kahit hindi mo kasalanan. Ikaw ang laging nag-a-adjust para lang hindi magkaroon ng gulo. Tapos isang araw, bigla kang tumahimik. Hindi ka na nag-i-explain. Hindi ka na nag-react. Hindi ka na nag-post ng saloobin mo. Anong mangyayari? Mapapaisip sila. Okay lang ba siya? May problema ba? Bakit biglang tahimik? Doon ka nila hahanapin. Hindi dahil concern agad, ha? Minsan curiosity lang, minsan ego, minsan takot na mawalan ng kontrol. Kasi ang totoo, may mga taong komportable lang sa'yo kapag predictable ka. Kapag alam nila kung anong pindot ang gagawin para mag-react ka. Pero kapag tumahimik ka, nawawala ang manual, nawawala ang script, at doon sila naiilang. Sa edad natin, lalo na kung nasa gitna ka na ng buhay, marami ka ng pinagdaanan. Hindi na bago sa'yo ang tsismis, intriga, hindi pagkakaintindihan, at mga taong biglang nagiging distant kapag hindi ka na useful. Kaya mahalagang maintindihan natin to. Ang katahimikan ay hindi pagtakas, ito ay pagpili. Pinipili mong protektahan ang sarili mo. Pinipili mong huwag ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman handang umintindi. May isang kwento akong gustong ikwento sa'yo. Isang kaibigan ko. Tawagin na lang nating si Ana. Si Ana, sobrang bait. Laging andyan para sa lahat. Kapag may problema, siya ang takbuhan. Kapag may chismis, siya ang sinasali sa usapan. Hindi para manira, kundi para lang may makinig. Hanggang isang araw, napagod siya. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil ubos na siya. Kaya ang ginawa niya, tumahimik siya. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya nagdrama. Tahimik lang. Less post. Less chat, less explain. After ilang linggo, biglang may nag-message. Uy, okay ka lang? Bakit di ka na nagre-reply? May nagawa ba kami? Doon niya nakita ang totoo. Hindi lahat naghahanap dahil may malasakit. May iba naghahanap kasi wala na silang makuhang reaksyon. At doon pumasok ang realization niya. Hindi pala siya nawawala, tumigil lang siyang magbigay. Ganyan din sa'yo. Kapag tumahimik ka, hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, mas may pakialam ka na sa sarili mo. At sa totoo lang, hindi mo kailangang ipaliwanag yan kahit kanino. Ang katahimikan mo, minsan, sapat na sagot na. May mga taong kapag hindi ka na nagsasalita, iisipin nilang galit ka. Hayaan mo sila. Hindi mo trabaho linisin ang imahinasyon nila. May mga taong kapag hindi ka na nagre-react, sasabihin nilang nagbago ka. Oo. Nagbago ka. Mas malinaw na ngayon kung saan mo ilalagay ang energy mo. At may mga taong kapag hindi ka na available, biglang gusto ka ulit kausapin. Kasi na-realize nila ang value mo nung nawala ka sa eksena. Nakakatawa nga minsan, di ba? Habang nandyan ka, hindi ka napapansin. Pero kapag umatras ka, biglang hinahanap ka. Parang remote control na biglang nawala. Hindi naman nila mahal ang remote, pero gusto nilang gumagana ang TV. Ganon din ang ibang tao sa buhay natin. Hindi ka nila hinahanap dahil mahalaga ka bilang ikaw, kundi dahil may role kang ginagampanan para sa kanila. Tagapayo, tagasalo, tagaintindi, tagaayos. Kaya kapag tumahimik ka, huwag kang makonsensya. Hindi mo obligasyon maging available palagi. Hindi mo obligasyon ipaliwanag ang katahimikan mo. Minsan, ang pinaka-mature na response ay walang response. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mo na hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. At dito papasok ang unang mahalagang punto na gusto kong iparamdam sa'yo.
Ang katahimikan ay salamin. Kapag tumahimik ka, makikita mo kung sino talaga ang may pakialam at sino ang sanay lang na may nakukuhang atensyon mula sa'yo. Yung totoong nagmamalasakit, lalapit ng maayos. Walang drama, walang sumbat. Yung sanay lang sa reaksyon mo, mag-iingay, magpaparinig, magpaparamdam. Kasi hindi nila kayang kontrolin ang isang taong tahimik. May kakaibang lakas ang hindi pagsagot agad. Subukan mo minsan. Kapag may nagsabi ng masakit, huwag ka munang sumagot. Huminga ka. Kapag may nag-accuse, huwag ka munang magpaliwanag. Pakinggan mo muna ang sarili mo. Anong nararamdaman mo? Worth it ba ang energy mo? Kasi sa edad natin, hindi na oras ang kalaban natin. Energy na. At habang tumatagal, mapapansin mo to, mas nagiging malinaw ang isip mo kapag mas tahimik ka. Mas naririnig mo ang intuition mo. Mas nakikilala mo ang sarili mo nang hindi na iimpluwensyahan ng ingay ng opinyon ng iba. Doon mo marirealize na hindi mo kailangang maging loud para maging strong. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maging tama. At hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa mga taong sarado na ang isip. May mga pagkakataon na ang katahimikan mo ang pinakamalakas na enough. Sapat na. Tama na. Hanggang dito na lang. At kapag naramdaman ng mundo na hindi ka na basta-basta naaabot, doon ka nila hahanapin. Doon nila mararamdaman ang pagkawala mo. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil pinili mong manahimik at piliin ang sarili mo. At habang nakaupo ka dyan ngayon, nakikinig, baka may pumasok sa isip mo. Isang tao, isang sitwasyon, isang pagkakataon na sana mas pinili mong tumahimik kaysa magsalita. Okay lang. Hindi pa huli ang lahat. Ang katahimikan ay laging available. Hindi siya nauubos. At kapag ginamit mo siya sa tamang oras, hindi ka niya ilalayo sa mga tao. Ilalapit ka niya sa sarili mo. At habang mas pinipili mong tumahimik, may isa pang bagay na unti-unting nangyayari sa loob mo. Hindi agad halata pero mararamdaman mo. Parang humuhupa ang ingay sa utak mo. Yung dating automatic mong reaksyon, nagiging mas kalmado. Yung dati, konting sabi lang, sasagot ka na agad. Ngayon, napapaisip ka muna. At doon mo makikita na hindi pala lahat ng sinasabi sa'yo ay kailangan mong pasanin. May mga tao kasing sanay na kapag nagsalita sila, may epekto agad sa'yo. Isang comment lang, isang parinig lang, tapos apektado ka na buong araw. Pero kapag tumahimik ka, parang napuputol ang koneksyon. Hindi ka na basta-basta naaabot. At minsan, doon nagsisimula ang respeto. Hindi dahil natakot sila sa'yo, kundi dahil nakita nilang hindi ka na madaling galawin. Isipin mo to bilang pinto ng bahay mo. Noon, bukas lang palagi. Kahit sino, pwedeng pumasok. Magulo, maingay, may iiwan pang kalat. Pero nung natutunan mong isara ang pinto paminsan-minsan, doon mo nakita kung sino ang kakatok ng maayos at sino ang magagalit dahil hindi na sila basta makapasok. At malinaw yan sa buhay. Yung may malasakit, marunong rumespeto ng boundaries. Yung wala, mag-iingay. May isang realidad na masakit, pero kailangang tanggapin. Hindi lahat ng naghahanap sa'yo ay may magandang intensyon. May naghahanap kasi gusto nilang bumalik ka sa dati yung laging nandyan, laging nagbibigay, laging umuunawa kahit napapagod na. Kaya kapag tumahimik ka, parang may disruption sa sistema nila. At kapag may disruption, may discomfort. At kapag may discomfort, lalabas ang totoong ugali. Mapapansin mo yan sa paraan ng pagtatanong nila. Hindi kamusta ka, kundi bakit ka ganyan. Hindi okay ka lang ba, kundi may problema ka ba sa akin. Laging may halong sisi. Laging parang kasalanan mo na tumahimik ka. Pero tandaan mo to, ang katahimikan mo ay hindi pag-atake. Ito ay paghinga. At habang mas tumatagal kang tahimik, mas nagiging malinaw kung alin ang worth it sagutin at alin ang hindi. Hindi lahat ng tanong ay kailangan ng sagot. Hindi lahat ng akusasyon ay kailangang ipagtanggol. Minsan, ang pinakamalinaw na sagot ay ang pagpili mong huwag makisali. May mga pagkakataon din na kapag tumahimik ka, ikaw naman ang makakaramdam ng guilt. Parang may boses sa ulo mo na nagsasabing, ang cold mo na, ang yabang mo na, ang layo mo na. Pero huminto ka sandali at tanungin mo ang sarili mo. Masama ba talagang piliin ang kapayapaan?
Masama ba talagang unahin ang sarili pagkatapos ng lahat ng binigay mo? Sa edad natin, hindi na tayo dapat nag-e-explain ng sarili sa lahat. Hindi na natin kailangang patunayan na mabuti ang intensyon natin. Kung kilala ka ng tama, maiintindihan ka kahit tahimik ka. Kung hindi ka nila maintindihan, kahit magpaliwanag ka pa ng isang oras, sarado pa rin ang isip nila. May isa pang mahalagang nangyayari kapag tumahimik ka. Bumabalik ang power sa'yo. Hindi ka na reactive. Hindi ka na kontrolado ng emosyon ng iba. Ikaw na ang may hawak ng oras mo, ng atensyon mo, ng lakas mo. At sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong manahimik ay parang oasis. Tahimik, pero matatag. Napapansin mo rin siguro, kapag hindi ka na sumasagot agad, biglang nagiging mas maingat ang ibang tao sa sinasabi nila sa'yo. Kasi dati, alam nila na kahit anong sabihin nila, sasalo ka. Ngayon, hindi na nila alam kung ano ang mararamdaman mo. At ang uncertainty na yan, nagbibigay ng distansya. At minsan, ang distansya na yan ang mismong kailangan mo para makita ang buong larawan. Hindi ibig sabihin nito na magiging malamig ka na sa lahat. Hindi rin ibig sabihin na isasara mo ang sarili mo. Ang ibig sabihin lang, mas pinipili mo na kung saan mo ibubuhos ang puso mo. Mas nagiging intentional ka. Mas nagiging totoo ka sa sarili mo. May mga relasyon na lalalim dahil sa katahimikan mo. Kasi doon lalabas ang tunay na malasakit. Yung hindi natatakot sa space. Yung hindi insecure kapag hindi ka agad sumagot. Yung marunong maghintay at umintindi. At may mga relasyon na kusa ring mawawala. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi na sila compatible sa bagong version mo. At okay lang yon. Hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Minsan, paglaya pa nga. Habang mas pinipili mong manahimik, mas mararamdaman mo rin ang sarili mong boses sa loob. Yung intuition na dati natatabunan ng opinyon ng iba. Yung instinct na nagsasabing, hindi ito tama o magpahinga ka muna. At kapag natutunan mong pakinggan yan, mas nagiging buo ka bilang tao. Kaya kung may araw na pakiramdam mo, parang wala kang gana magsalita, parang gusto mo lang maging tahimik, huwag mong labanan agad. Tanungin mo ang sarili mo kung anong gusto mong protektahan. Baka hindi ka naman umaalis. Baka umuuwi ka lang sa sarili mo. At habang unti-unti mong tinatanggap ang katahimikan bilang kakampi, mapapansin mong hindi ka na masyadong apektado kapag hinahanap ka nila. Hindi na dahil gusto mong pansinin ka, kundi dahil alam mong sapat ka kahit walang validation. Tahimik ka man o nagsasalita, buo ka pa rin. Dito nagiging malinaw na ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ito ay pagpili kung kailan at kanino ka magsasalita. At sa pagpiling yan, unti-unti mong binubuo ang isang mas matatag, mas payapang bersyon ng sarili mo. At kapag umabot ka na sa puntong yan, mapapansin mo rin ang isang tahimik pero malalim na pagbabago sa pananaw mo sa buhay. Hindi ka na basta nadadala ng emosyon ng iba. Hindi ka na agad nasasaktan sa mga salitang dati, isang bagsakan lang, wasak ka na. Ngayon, parang may pagitan na. May space sa pagitan ng sinabi nila at ng naramdaman mo. At sa space na yon, may choice ka na. Choice kung papasukin mo ba, choice kung re-react ka ba, choice kung papatulan mo ba o papakawalan mo na lang. At alam mo kung bakit mahalaga yan. Kasi sa totoo lang, karamihan sa stress natin sa buhay hindi galing sa mga pangyayari, kundi sa mga reaksyon natin sa mga pangyayari. Kapag tumahimik ka, binibigyan mo ang sarili mo ng oras para piliin ang tamang reaksyon. Hindi yung automatic, hindi yung dala ng galit o lungkot, kundi yung galing sa malinaw na isip. May mga pagkakataon din na kapag tahimik ka na, biglang may lalapit at magsasabi ng, "Miss ka na namin," o kaya, "Ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam," at mapapangiti ka na lang, hindi dahil masama ka, kundi dahil alam mo na ngayon ang pinagkaiba ng tunay na pag-aalala at simpleng pagkasabik sa dating access sa'yo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang katahimikan mo. Hindi mo kailangang i-justify ang space na kinuha mo. Ang taong may respeto sa'yo, maiintindihan yan. Ang taong hindi, kahit anong paliwanag mo, hahanap pa rin ng mali. At sa puntong ito ng buhay mo, mas mahalaga na ang kapayapaan kaysa sa approval. Mas mahalaga na ang tahimik na gabi kaysa sa maingay na paliwanag. Mas mahalaga na ang malinaw na konsensya kaysa sa pagiging tama sa mata ng iba. May isang simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan.
Hindi ka responsable sa kung paano ka ini-interpret ng ibang tao. Responsable ka lang sa kung paano ka nabubuhay ng totoo sa sarili mo. At kung ang pagiging totoo mo ngayon ay nangangahulugan ng pagiging tahimik, then so be it. Sa katahimikan, natututo kang makinig. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo, sa pagod mo, sa takot mo, sa pangarap mo na matagal mo nang isinantabi dahil mas inuuna mo ang iba. At doon mo marirealize na ang katahimikan ay hindi kawalan ng koneksyon. Ito ay mas malalim na koneksyon sa sarili. Unti-unti, mararamdaman mo na hindi mo na kailangan ng ingay para maramdaman ang halaga mo. Hindi mo na kailangan ng papuri araw-araw. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa mga taong hindi naman kilala ang buong kwento mo. Tahimik ka man, buo ka. At oo, may mga araw pa rin na mag-iisa ka. May mga araw na mamimiss mo ang dating ikaw, yung palaging may kausap, palaging may kasamang ingay. Pero tandaan mo, hindi lahat ng katahimikan ay kalungkutan. Minsan, pahinga lang talaga. Kapag tumahimik ka, doon mo rin makikita kung sino ang handang manatili kahit wala kang maibigay. Yung hindi lang nandyan kapag masaya ka or useful ka. Yung kayang makasama ka kahit tahimik lang kayo, walang pilit na usapan, walang drama. At yon ang klase ng koneksyon na pangmatagalan. Sa huli, may intindihan mo na kaya kanila hinahanap kapag tumahimik ka ay dahil may nabago. Hindi sa kanila, kundi sa'yo. Mas malinaw ka na, mas buo ka na, mas hindi ka na basta-basta naaabot. At hindi lahat komportable sa taong may malinaw na hangganan. Kaya kung sakaling dumating ka sa puntong tinatanong mo ang sarili mo kung tama ba ang ginagawa mo, pakinggan mo ang kapayapaan sa loob mo. Kung mas payapa ka ngayon kaysa dati, kahit mas tahimik, malamang nasa tamang direksyon ka. At bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa iyo to bilang kaibigan. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Minsan, ang pinakamature, pinakamatapang na desisyon ay ang manahimik at maglakad palayo sa hindi na nagbibigay ng halaga sa'yo. Kung nakarelate ka, kung may pumasok sa isip mo habang nakikinig, okay lang yan. Ibig sabihin, may tinamaan, may gumalaw, at kung gusto mo, pwede mong i-share sa comments ang karanasan mo. Baka hindi ka nag-iisa. Baka may katulad mo ring tahimik na lumalakas. At kung nakatulong ang usapang ito sa'yo, huwag kang mahiya na mag-like at mag-subscribe. Hindi para sa ingay, kundi para sa mga ganitong tahimik pero totoong usapan. Tandaan mo, hindi sukatan ng halaga ang dami ng salita. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na pahayag ng lakas, respeto sa sarili, at tunay na paglago. Manatili kang totoo, manatili kang payapa. At kahit tahimik ka, sapat ka. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.